Hello, good afternoon. So dahil end of school year na naman, for sure, busy na naman lahat ng mga guro sa lahat ng school forms na ginagawa. So this time, gagawin natin, i-rate natin yung mga school forms na ginagawa ng mga teachers. Go! So walang kineme, unahin natin si SF1. So school form 1 or school register ay sa akin para siyang 200 over 10. Hindi ko rin naman kasang SF1, kaya encode lang din naman yung mga names or data ng mga bata. So ito transfer lang yung pangalan natin as advisor sa class na hawakan natin. Ganun lang yun. So kung meron naman mga transferred in, madali lang naman. I-encode mo lang din naman basta may data. So basic lang naman siya. Go. Then after nun, syempre, ita-download natin, may SF1 na tayo. So pangalawa, SF2. So sa SF2 or school form 2 naman is yung daily attendance sa mga bata. So actually, madali lang talaga siya dapat. Kaso nga lang, para mga negative 3 over 10 sa akin to. Kasi ang takal-takal ko rin ang tuturo, pero ay, sana naman yun. Hindi ko naman yun. Mali ang naman yun. Nasaan yung aking school form 2. So ito na yun. So na-stressan ko lang kasi ang takal-takal ko na nagtuturo, pero nagkakamali pa rin ako sa pag-compute. Nakakalimutan ko lagi-lagi, yung I mean, kasi may formula siya, may way para i-compute yung yung daily attendance, or yung monthly attendance ng ng klase natin. So yun. So next natin ay school form 3 or yung records ng mga aklat. So ito 1 million over 10. Pinakamadali sa lahat para sa akin. Kasi mag-distribute lang din ng aklat din, nilagay yung mga number na pinahiram natin sa kanila. Yung like for example science number 32 kung kanino siya napunta. Ganun lang siya kadali. So basic lang yun. Pero ang naka-stress lang na part pag end ng school year, hindi nakakabalik yung mga aklat. Nauubusan ko na ako. So yun. 1 million over 10. Madali lang to, promise. Go. So SF9, ito na, card ng mga bata. 3 over 10. Kasi lagi ako nagkakamali talaga dito. Hindi ko alam kung bakit. Minsan parang kinakabahan ako pag naglagay ako ng grade. Hindi ko ba alam. I mean, parang susulatan hindi nagko-compute. Parang sulat ako ng grade sa card. Minsan kinakabahan ako. Bukod pa doon, na-stress ako dito sa behavior statements. Behavioral kineme ng mga bata. Yung dami kasi dito, yan. So first quarter ilagyan mo yan. So ito kasi blanco ito. Kaya yun. So, kaya talaga RORO, yun. So mahaba siya sa, siya. Mapurikat siya gawin, tapos nagkamali ka, ulit ka lahat eh. So, yun. Next, ito ng permanent record or SF10. Negative 1 million over 10 kasi nakakatakot siyang gawin. Pag nagkamali ka, uulitin lahat simula kinder. Diba? So magsunod delete tayo sa paglalagay ng grade dito sa permanent record ng mga bata. So, yun. Kaya pag magsusulat ako dito sa permanent record, kailangan ako lang mag-isa, walang storbo, tapos focus talaga ako malala. Lalo na yung mga grades dyan. So yun, mahirap itong gawin, kaya ingat-ingat lang. Kahit nagsusulat lang tayo, isang mali lang, acid ka talaga pag nagkamali ka dito. Go! Next natin yung nutritional status. So ito, parang carry lang. Parang naman, nakapost pa lang naman niya doon sa bulletin. So parang lang siya sa akin, parang mga 5 over 10. Kasi pag start ng klase, pag simula ng pasukan, titimbangin natin sila, yung height susukatin natin. Yung monitor lang din naman natin yung kaya madali lang siya, 5 over 10. Diba? Kasi may mga school-based feeding program, ito kasi ang basis noon. Kapag wasted or nag-fall as, malnourished yung bata or underweight, parang pasali ako doon. Parang dapat magtala ako sa feeding program. Hindi, by the way, yun. Ito yung magiging basis na kaya. Madali lang naman to. Basta complete lang yung mga bata. Walang absent. Madali lang yun. So, 5 over 10. Go. O kayo, mga ma'am, sir. Ano yung school forms na nahihirapan kayong gawin? O dahil malapit ang end of school year, parang 2 weeks na lang magbabakasyon na. Ingat-ingat sa paggagawa ng school form para iwas ulit. At makapagbakasyon na tayo ng malala. Bye! Go!